Nagsalita na si Benny Boatwright tungkol sa pagsabak sa naturalization process para samahan ng Gilas Pilipinas. Pag-amin niya, hindi kayang tanggihan ang alok ng Gilas. Si Coach Tim Cone nagsalita na rin tungkol sa injury ni Jamie Malonzo at Dwight Ramos. Injury na posibleng makaapekto sa kampanya ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Antabayanan ng mga sinabi ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos pumutok ang balitang ina-naturalize ng Gilas Pilipinas, nagbigay ng pahayag si Benny Boatwright. Sa interview ng media ay nabanggit ang dating import ng SMB kung paano nagsimula ang issue at kung paano siya nagdesisyon. Tanong, paano nga ba nagsimula? Gaano kabigat ang desisyong ito para sa kanya? Tutukan po natin si Benny Boatwright sa report na Ruben Terrado sa Spin. Nagsimula ito sa mga players, itinuturo kasi nila ako. Pagtapos namin kalabanin ng Ginebra, tinanong ako ni Boss Al kung interesado ba ako. Sabi ko, oo naman. Mula noon, nagsimula na yung lahat. Sigurado, napakadaling desisyon, hindi na kailangan pag-isipan. Okay, so dating sa akin, ang daling kausap ni Benny Boatwright, di ba? Siguro given na rin yung approve kagad siya sa idea kasi pabor din naman sa kanya yun eh. Parang ang hirap naman sigurong tanggihan ng isang bansa na gusto kang kuhanin bilang naturalized player para samahan ng kanyang koponan, di ba? Lalo na sa Gilas. Tayo kasi mga Pinoy sobrang magmahal sa basketball. Siyempre, alam na alam ni Boatwright yan. Kitang-kita din niya kung paano minahal ng mga Pilipino si Justin Brownlee. Anyway, gumugulong na yung proseso. Hindi lang natin alam kung gaano katagal yan. Pero isa sigurado dyan, matagal pakikinabangan ng Gilas si Benny Boatwright. Bata pa po kasi siya, 27 pa lang kung di tayo nagkakamali ha. So magandang balita ito para sa Pilipinas kasi hindi magtatagal, exit din si Justin Brownlee, bunga ng edad po yun. Sa interview kay Benny Boatwright ay lumabas din ang mga katanungan tungkol kay Justin Brownlee na kasalukuyan nagsisilbi bilang naturalized player ng koponan. Ano nga bang masasabi ni Boatwright sa nagiging journey ni Justin at sa oportunidad na maging katulad ni Brownlee? Bakit hindi niya tinanggihan ng alok? Tutukan po natin si Boatwright sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Masarap sa pakiramdam na malaman yung mga nagawa niya. Pag-uusayan ko yan, gagawin ko ang lahat. Excited na ako maglaro eh. Sa oportunidad na dumating at yung karanasan na maglaro dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Grabe, no? Hindi mo pwedeng tanggihan, hindi ka pwedeng tumanggi. Doon tayo kasi sarap sa pakiramdam na, di ba? Ganun kasi niya nakikita hindi lang yung bakbakan sa court dito sa atin sa Pilipinas, kundi siguro mag-isa mga players na rin. Doon sa accomplishment ni Justin bilang naturalized player, alam natin mahirap pantayan yon kasi ang dami niyang ibinigay sa atin eh. Pero sa tingin ko lang desidido si Benny Boatwright na sundan po yun, yung mga nagawa ni Justin. So siguro once na dumating na yung approval mula sa Kongreso ng Pilipinas para sa kanyang application, sisimulan kagad ni Benny yung kampanya or maybe punan yung kakulangan ng Gilas Pilipinas sa pamamahala ni Coach Tim Cone at ng SBP. Kung excited na si Benny Boatwright na mapabilang sa hanay bilang naturalized player, hindi naman umaayon ang panahon sa mga local players ng Gilas Pilipinas. Matapos kasing makabalik si Scottie Thompson at Junmar Fajardo sa bakbakan sa PBA, bumulaga naman sa lahat na injured si Jamie Malonzo at Dwight Ramos. Ano nga ba ang estado ng kalusugan ni Jamie Malonzo? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Ang inisyal na prognosis, nagtamo si Jamie ng calf tear. Tatagal to ng 6 hanggang 8 linggo bago siya makabalik sa lineup. Grabe po yung nangyari kay Jamie, hindi biro. Konting mali lang yan sa mga huling segundo ng bakbakan eh. Laki po ng impact nun. Yung calf tear, mga expert lang po makapagbibigay ng anumang impormasyon tungkol po doon. Wala po tayo sa position para ipaliwanag kung ano man yan, di ba? So, anyway, isipin natin 6 to 8 weeks, ang laking impact po nun sa Ginebra. Tapos may sked pa siya sa Gilas para sa Olympic Qualifying Tournament. Kung 6 to 8 weeks yan, April 20 ngayon, di ba? So, hanggang June 20 ang ika-8 linggo po niya dyan. Sa mga oras na yan, baka tapos na ang PBA Finals. Pero ang mabigat po kasi dyan, yung practice nila sa Gilas Pilipinas mula June 22. Hopefully okay na siya sa mga panahon na yan. Kasi kung hindi, panibagong plano ulit yan para kay Coach Tim Cone. Kung tutusin sakto yung 8 linggo sa practice eh. Kaya lang, kailangan pa rin ng approval mula sa doktor yan. So sana maging okay ang lahat dito kay Jamie Malonzo para walang problema. Matapos ibunyag ni Coach Tim Cone ang lagay ni Jamie Malonzo na tatagal ng halos 8 linggo, isang maiksing mensahe naman ang ibinigay ng premyadong coach tungkol sa lagay ni Dwight Ramos na ngayon ay sinasabing nagtamo ng orbital floor fracture or injury sa mata. Ano nga ba ang naging pahayag ni Coach Tim tungkol sa isyong yan?
Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa spin. Hindi kami sigurado kung gaano ang itatagal nun. Laki ng problema, di ba? Si Jamie posibleng pumasok sa Gilas by June 22. Pero depende pa rin yan sa mga doktor, di ba? Si Dwight, wala pa rin lumalabas na pahayag mula sa Japan kung hanggang kailan tatagal yung kanyang injury na nakuha. Kung dati si Junmar at AJ Edu, ngayon si Jamie at si Dwight yung delikadong hindi makapaglaro dahil sa injury. Ang bigat pa naman ang laban nila sa July 2 to 7 dito sa Olympic Qualifying Tournament. Latvia at Georgia po yan. Pero sigurado naman tayo na may plan B ang grupo ni Coach Tim sakaling hindi talaga pwede yung dalawa, di ba? Sana pwede para hindi na magkaroon ng pagbalasa sa mga plano nila para sa Olympic Qualifying Tournament. So guys, maraming salamat.